Magandang araw sa lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang tahimik pero napakalaking hamon sa mundo, ang patuloy na paglobo ng populasyon. Kung iisipin natin, bawat oras, milyon-milyong tao sa mundo ang kumakain, umiinom ng tubig, gumagamit ng enerhiya at nangangailangan ng tirahan. Pero ayon sa United Nations, sa bilis ng pagdami ng tao, umaabot na tayo sa mahigit 8 bilyon nitong mga nakaraang taon. Ang tanong, handa ba ang mundo para dito? Ang overpopulation ay hindi lamang tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa kakulangan. Kakulangan sa pagkain, malinis na tubig, trabaho at mga lugar na pwedeng tirhan. Kapag mas marami ang tao, mas mabilis maubos ang likas na yaman. Mas maraming basura, mas maraming polusyon at mas siksikan ang mga lungsod. At habang lumalaki ang pangangailangan, mas dumadami rin ang hindi nakakaranas ng kalidad na buhay. Pero hindi ako nandito para manakot. Nandito ako para magbigay ng pag-asa. May mga solusyon at nagsisimula ang mga ito sa 3 bagay. Una, ang edukasyon. Kapag bawat pamilya ay may sapat na kaalaman sa family planning, mas nagiging responsable sila sa pagbuo ng kanilang kinabukasan. Ikalawa, tamang pangangalaga sa kalikasan. Hindi kailangang malaki. Simulan sa maliit tulad ng pag-recycle, tipid tubig, bawas plastic, lahat ng mga maliit kapag pinagsama-sama ay nagiging malaking pagbabago. Ikatlo, kolektibong pagkilos. Hindi ito laban sa iisang tao. Laban ito sa buong lipunan ng gobyerno, paaralan, komunidad at lalo na ang mga kabataan. Mga kaibigan, ang overpopulation ay hindi simpleng numero. Isa itong kwento ng ating panahon at tayo ang sumusulat ng susunod na kabanata. Kaya bago ako magtapos, nais kong iwan ang tanong na ito. Kung ikaw ang bahagi ng 8 bilyong tao, ano ang gagawin mo para hindi maging problema ang kinabukasan, kundi ang pag-asa? Maraming salamat.